Hello mga ka-EPP! May tanong ako sa inyo. Kung may alaga kayong manok at nakapagtinda kayo ng itlog o karne, paano ninyo malalaman kung kumita kayo o nalugi? At isa pa, ano-ano kaya ang paraan para maibenta ang inyong mga alagang hayop? Alamin natin yan sa ating aralin ngayon. Sa video na ito, matututunan ninyo ang iba't ibang paraan ng pagbebenta ng poultry, paggawa ng simpleng advertisement tulad ng flyers at ang pinakamahalaga, kung paano kwentahin ang kita, gastos at tubo. Bago tayo magpatuloy, sagutin muna natin ito. Kailan natin masasabi na handa ng ibenta ang ating alagang poultry? Bakit mahalaga ang tamang pag-uuri o grading ng itlog? Tama! Mahalaga ang kalidad ng produkto para mas madaling maibenta at kumita. Hanapin ninyo ang mga salitang ito: tingian, pakyawan, flyer, online selling. Alam nyo ba kung ano ang ibig sabihin ng mga ito? Ngayon, alamin natin. A. Ayon sa dami ng ibebenta. Una, tingian. Patingi-tingi o paisa-isang benta. Halimbawa, isang tray ng itlog. Pangalawa, maramihan o pakyawan. Sabay-sabay na pagbili ng maraming produkto. Halimbawa, buong manukan ibinebenta. B. Advertisement. Flyers o brochures. May pangalan ng produkto, may larawan, may presyo, may contact number. Pangalawa, online selling, Facebook, Messenger, o iba pang apps. Mas maraming makakakita, mas mabilis ang bentahan. C. Paraan ng pagbebenta, modality, online live selling. Nagbebenta gamit ang live video, direct selling, sa palengke o pamilihan. Tandaan, dapat laging tapat at maayos ang pakikipagtransaksyon sa mamimili. Subukan ninyo itong sagutan. Ano ang mga paraan ng pagbebenta? Ano ang mga halimbawa ng advertisement? Ano ang modality ng pagbebenta? Pwede ninyo itong gawin kasama ang inyong kaklase o kapamilya. Ngayon, dumako naman tayo sa pinakaimportanteng bahagi, mahahalagang terminolohiya, puhunan, pera na ginastos. Gastos, lahat ng ginamit. Kita/tubo, perang natira matapos ibawas ang gastos. Kabuuang benta, lahat ng napagbentahan. Halimbawa, kabuuang benta ay katumbas ng 28,000 piso. Kabuuang gastos ay katumbas ng 15,000 piso. Kita ay katumbas ng 13,000 piso. Ibig sabihin, kumita ang nag-alaga ng hayop. Mini problem. Si Mang Kiko ay nagbenta ng manok. Sa tingin ninyo, kumita ba siya? Kita ay katumbas ng benta minus gastos. Ngayon, ikaw naman, gumawa ng sarili mong flyer ng ibebentang poultry. Isama ang pangalan, larawan, presyo, at contact number. Pwede mo itong gawin sa computer gamit ang word processor. Balikan natin, may iba't ibang paraan ng pagbebenta, tingian at maramihan. Mahalaga ang advertisement tulad ng flyers at online selling. At higit sa lahat, dapat marunong tayong magkwenta ng kita at gastos dahil dito mas magiging matagumpay ang ating maliit na negosyo.
Mahusay. Kung may natutunan kayo, huwag kalimutang like, share, subscribe. At tandaan, ang sipag at tamang kaalaman ang susi sa tagumpay. Hanggang sa susunod na aralin. Upang mas lalo pa tayong matuto, gawin nating ang mga sumusunod na gawain.